Maligayang pagdating sa Kalusugan Paglampas FIMFEA, ako si Dr. Fernando Santos, siruhano ng puso at sa loob ng mahigit 15 na taon, ang buhay ko ay nasa operating room, inaayos ang mga puso. Pero ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na nakikita ko sa labas ng operating room, isang bagay na lubos akong nag-aalala. Ito ay isang babala tungkol sa isang panganib na nakatago sa harap ng lahat, malamang sa sarili ninyong medicine cabinet. Nakita ko ang mga nakakatakot na epekto ng mga gamot na kinokonsumo ng malaking bahagi ng populasyon na nasa hustong gulang, na iniisip na kasing hindi nakakapinsala ito gaya ng candy. Kinukuha ito para sa sakit, heartburn o simpleng sipon. Pero ang katotohanan na nakikita ko sa aking mga pasyente ay ang ilan sa mga gamot na ito, sa halip na makatulong, ay maaaring tahimik na nagpapahina sa pinakamahalagang kalamnan natin, ang puso. Hindi ako nagsasalita tungkol sa kakaibang treatments o experimental na droga. Pinag-uusapan ko ang mga over-the-counter na pangpawala ng sakit, mga pangproteksyon sa tiyan na bahagi ng umaga routine, at simpleng decongestants. Ang scientific evidence at aking sariling karanasan sa klinika ay nagpapakita ng nakababahala na larawan. Nang hindi alam, maraming tao na higit sa 60 taong gulang ang nagpapataas ng kanilang panganib sa malalang problema sa puso. Ang layunin ko ngayon ay hindi takutin kayo, kabaliktaran pa. Ito ay magbigay ng kaliwanagan, magbigay ng kaalaman para maprotektahan ninyo ang sarili at hawakan ang kontrol ng inyong kalusugan. Dahil ang tunay na panganib ay hindi ang sakit, kundi ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga risk na kinakaharap natin. Susunod, bibigyan natin ng breakdown ang 5 uri ng karaniwang gamot na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng puso sa ating mga matatanda. Ipapaliwanag ko kung bakit mapanganib ang mga ito, paano sila gumagana at pinakamahalaga, ano ang maaaring gawin tungkol dito. Manatili kayo sa akin dahil ang impormasyong ito ay maaaring literal na makapagligtas ng inyong buhay o ng isang mahal sa buhay. Section 1, ang nakatagong panganib sa pagpapagaan ng sakit. Ang non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. Simulan natin sa pinakakaraniwang grupo ng gamot sa anumang tahanan, ang non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs. Mga pangalan tulad ng ibuprofen, naproxen o diclofenac sigurado kong pamilyar sa inyo. Ito ang unang pagpipilian para sa sakit ng ulo, pananakit sa likod o sakit ng arthritis. Epektibo sila, walang duda, pero ang paggamit ng walang kontrol, lalo na kung higit ka sa 60 taong gulang o may problema sa puso, ay parang naglalaro ng Russian roulette. Sa loob ng maraming taon, alam na ng medical community na ang mga tila benign na tabletas na ito ay may madilim na bahagi. Ang mismong FDA ng Estados Unidos noong 2005 ay nag-utos na maglagay ng malinaw na babala tungkol sa panganib ng atake sa puso at stroke. Hayaan ninyong ikwento ko ang kaso ni Roberto, isang pasyente ko na 22 taong gulang na mahilig sa paghahardin. Nagdurusa siya sa osteoarthritis sa tuhod, at para pakalmahin ang sakit, halos araw-araw ay umiinom siya ng diclofenac. Isang araw habang inaalagaan ang kanyang mga rosas, naramdaman niyang pagod na pagod, hirap huminga at namaga ng doble ang kanyang mga bukong-bukong. Sa emergency room nalaman namin na nagdurusa siya sa acute heart failure. Ang kanyang puso na nagtrabaho ng husto dahil sa edad at mild hypertension ay bigla na lang hindi na makaya. Ang trigger ay hindi isang bagong problema sa puso, kundi ang patuloy na paggamit ng tila hindi nakakapinsalang anti-inflammatory na iyon. Paano maaaring maging mapanganib ang isang bagay na napakakaraniwan? Ang mekanismo ay banayad. Ang mga NSAIDs ay nagbablock ng ilang enzymes para bawasan ang pamamaga, pero sa paggawa nito ay nakikialam din sa mga substance na nagpoprotekta sa ating mga bato at blood vessels. Ito ay nagdudulot ng 2 nakakapinsalang epekto. Una, nagiging sanhi ito na magretensyon ng asin at tubig ang katawan. Isipin ninyo na ang inyong puso ay isang bomba. Kung bigla ay marami ng likido sa mga tubo, kailangang magtrabaho ng husto ang bomba. Ang isang batang puso ay makakaya, pero ang isang puso na matigas na dahil sa edad o lumalaban sa high blood pressure ay maaaring mag-decompensate, tulad ng nangyari kay Roberto. Pangalawa, ang mga NSAIDs ay maaaring magpa-constrict ng blood vessels at magpataas ng blood pressure. Kahit hindi ka hypertensive, ang regular na paggamit ay maaaring magpataas nito. At kung umiinom ka na ng gamot para sa presyon, ang mga NSAIDs ay maaaring mag-neutralize ng epekto nito at bigla na lang tumaas ang presyon nang hindi mo alam.
Mahalagang maintindihan na ang panganib ay nakadepende sa dose at tagal. Mga gamot tulad ng diclofenac at ibuprofen sa mataas na dose, 2,400 mg bawat araw, ang pinakanauugnay sa mga problema. Ang naproxen sa mababang dose ay mukhang medyo mas ligtas, pero ang panganib ay hindi kailanman zero. At para lalong lumala, kung umiinom ka ng low-dose aspirin para protektahan ang puso, ang ilang NSAIDs tulad ng ibuprofen ay maaaring mag-neutralize ng protective effect nito. Kaya, ano ang gagawin? Ang solusyon ay hindi tiisin ang sakit, kundi kausapin ang doktor. Tanungin, Doktor, sa aking history, ano ang pinakligtas na opsyon para sa akin? May mga alternatibo. Minsan sapat na ang paracetamol. Sa ibang pagkakataon, ang mga cream o gel na anti-inflammatory na lokal lang ang epekto ay magandang option. At kung talagang kailangan ang NSAID, ang golden rule ay pinakamababa na dose sa pinakamaikling panahon. Section 2, ang pekeng tagapagtanggol. Ang proton pump inhibitors, PPIs. Pumunta na tayo sa numero 4 at ito ay magpapagulat sa inyo dahil kilala ito bilang tagapagtanggol ng tiyan. Pinag-uusapan ko ang proton pump inhibitors o PPIs. Omeprazole, pantoprazole, lansoprazole. Isa ito sa pinakabentang gamot sa mundo. Milyon-milyong tao ang umiinom nito tuwing umaga. Halos parang ritual para sa acid reflux o para protektahan ang tiyan mula sa ibang gamot, tulad ng mga NSAIDs na nabanggit natin. At narito ang irony. Ang gamot na ibinibigay para protektahan ka mula sa isang risk ay maaaring lumilikha ng isa pa sa likod. Ikukuwento ko ang kwento ni Elena, 68 taong gulang, na binigyan ng reseta ng omeprazole para sa chronic reflux. Sinabi sa kanya na inumin ito habang buhay. Nawala ang kanyang heartburn at hindi na niya ito kinuwestiyon. Taon pagkatapos, sa isang check-up, may kakaiba sa kanyang electrocardiogram. Isang blood test ang nagpakita ng dahilan. Sobrang baba ng kanyang magnesium levels. Ang magnesium ay ang tagapagbantay ng ritmo ng puso. Kapag kulang ito, nagiging electrically unstable ang puso, parang orkestra na walang konduktor, at maaaring lumitaw ang mapanganib na arrhythmias. Ang dahilan ng deficiency ni Elena ay ang chronic na paggamit ng omeprazole. Ang mga PPIs ay nagpapababa ng acid sa tiyan, pero ang acid na iyon ay mahalaga para sa pagsipsip ng nutrients. Kapag pinahaba ang suppression nito, bumagsak ang absorption ng magnesium. Pero hindi doon nagtatapos. May mas nakakaalarma pa. Maraming observational studies ang nakakita ng association sa pagitan ng paggamit ng PPIs at mas mataas na panganib ng heart attack. Isa sa mga teorya ay ang mga gamot na ito ay maaaring magpababa ng nitric oxide levels, isang molecule na nagpapanatili ng flexibility ng blood vessels. Kapag kulang ito, nagiging matigas ang mga vessels at naghahanda ng daan para sa heart attack. Ang causal link ay pinagtatalunan pa, pero ang association ay nakababahala. Bukod pa rito, ang omeprazole ay maaaring makialam sa vital na gamot tulad ng clopidogrel, isang antiplatelet na ibinibigay pagkatapos ng heart attack. Maaari itong maging sanhi na mas mabawasan ang epekto ng protective drug na iyon na nagiiwan sa pasyente na walang proteksyon. Ang problema ay ang mga gamot na ito ay naging karaniwan na. Ginawa ito para sa short-term treatments na 4 hanggang 8 linggo, pero naging permanent solution na para sa mga problema na madalas ay kayang i-manage sa lifestyle changes. Kung buwan o taon mo nang iniinom ang PPI, huwag bigla itong itigil. Kausapin ang doktor. Tanungin, totoo bang kailangan ko ito pang matagalan? Maaari bang bawasan ang dose? May alternatibo ba? At kung talagang kailangan ito chronically, mahalagang suriin ng doktor ang magnesium levels periodically. Bago tayo magpatuloy sa susunod na mga gamot na kinabibilangan ng ilan para sa simpleng sipon, gusto kong magpahinga muna ng kaunti. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang narinig ninyo hanggang ngayon, may 2 simpleng healing ako. Una, mag-subscribe sa channel na ito. Ang mission ko ay magbigay ng malinaw at diretso na health information para makagawa kayo ng pinakamagandang desisyon. Pangalawa, at siguro mas mahalaga, i-share ang video na ito. Isipin ninyo ang inyong mga magulang, lolo't lola, mga kaibigan. Isang simpleng click ay maaaring magsimula ng usapan na tunay na makapagliligtas ng buhay. Salamat sa inyong suporta. Magpatuloy tayo sa numero 3, isang bagay na halos lahat ay mayroon sa bahay. Section 3, ang panganib ng simpleng sipon. Ang oral decongestants. Pumunta na tayo sa numero 3. Ang oral decongestants para sa sipon. Yung may pseudoephedrine o phenylephrine. Ito ang magic solution para sa baradong ilong na hindi ka tinigilan. Pero ang magic solution na iyon ay maaaring magkaroon ng mataas na halaga para sa inyong puso.
lalo na kung may high blood pressure o anumang heart disease. Si Martha, isang retiradong guro na 75 taong gulang, nagkasipon ng malakas. Para makahinga, bumili siya sa botika ng sikat na gamot laban sa trangkaso na may pseudoephedrine. Sa ikalawang araw, nagsimula siyang makaramdam na parang lalabas ang puso sa dibdib kasabay ng pagkahilo at malakas na sakit ng ulo. Dinala siya ng anak sa ospital. Sobrang taas ng presyon at may arrhythmia. Ang decongestant na iyon ang nagdala sa kanya sa limit. Bakit nangyayari ito? Ang pseudoephedrine at phenylephrine ay vasoconstrictors. Ang trabaho nila ay paiitinin ang blood vessels. Sa ilong ay maganda dahil bumababa ang pamamaga at makakahinga ka. Pero ang gamot ay hindi lang sa ilong gumagana. Naglalakbay ito sa buong katawan at paiitinin ang blood vessels kahit saan. Ito ay may dalawang konsekwensya. Una, sa pag-ikit ng arteries, kailangang mag-pump ang puso laban sa mas malaking resistance. Parang sinusubukang ipasa ang tubig sa masikip na hose. Tumaas ang presyon. Ito ay maaaring magdulot ng dangerous spike ng hypertension. Pangalawa, sila ay stimulants. Nagpapabilis sila ng tibok ng puso at nagiging irregular. Kung sensitibo na ang puso, ang extra stimulus na iyon ay maaaring mag-destabilize nito. Kamakailan, ang mga European agencies ay muling nag-focus sa pseudoephedrine dahil sa link nito sa rare pero serious syndromes na kinabibilangan ng pag-ikit ng blood vessels sa utak. Ito lamang ay nagpapakita kung gaano kalakas ang epekto nito sa buong katawan. Ang malaking panganib ng mga gamot na ito ay over-the-counter sila. Binibili ng tao nang hindi binabasa ang maliit na letra at hindi iniisip ang risks. Kung higit sa 60 taong gulang ka at lalo na kung may hypertension o anumang problema sa puso, iwasan ito. May mas ligtas na alternatibo. Saline nasal sprays, humidifiers o nasal corticosteroid sprays na lokal lang ang epekto. Huwag hayaang ang pagpapagaan ng ilong ay maging emergency para sa puso. Seksyon 4 ang koneksyon ng isip at puso. Ilang matatandang antidepresante. Pumunta na tayo sa numero 2, isang sensitibong pero mahalagang paksa, ang mental health. Pinag-uusapan ko ang isang klase ng mas matatandang antidepresante pero ginagamit pa rin, minsan para sa depression at minsan para sa chronic pain. Ang tricyclic antidepressants, mga pangalan tulad ng amitriptyline or imipramina. Ang depression mismo ay risk factor para sa heart disease, kaya mahalaga ang paggamot nito. Pero paano natin ito ginagamot ay mahalaga, at ang mga gamot na ito ay maaaring mapanganib para sa puso ng matatanda. Si Francisco, 71 taong gulang, nagdurusa sa malakas na sakit sa paa dahil sa diabetes. Binigyan siya ng doktor ng low-dose amitriptyline. Tinulungan nito ang sakit, pero nagsimula siyang mahilo tuwing tatayo. Isang araw ay nawalan siya ng malay at nabali ang balakang. Ang dahilan ay ang amitriptyline na nagdudulot ng biglaang pagbagsak ng presyon kapag tumayo, orthostatic hypotension. Pero hindi iyon ang tanging risk. Ang mga gamot na ito ay maaari ring magpabilis ng resting heart rate na nagdudulot ng constant stress sa isang matandang puso. At ang mas nakakaalarma, maaari silang makialam sa electrical system ng puso, nagpapabagal ng impulses. Nakikita ito sa ECG at nagpapataas ng panganib sa ventricular arrhythmias na lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng sudden death. Dahil dito, ang tricyclics ay hindi na first line para sa depression sa matatanda. Ngayon ay mas pinipili natin ang mas bagong at mas ligtas na antidepresante para sa puso. Gayunpaman, iniirita pa rin para sa neuropathic pain. Kung ikaw o isang mahal sa buhay ay umiinom nito, mahalagang kausapin ang doktor. Nasubukan na ba ang mas ligtas na alternatibo? Sinusubaybayan ba ang blood pressure at heart rhythm? Ang mental at physical health ay magkasama. Dapat siguraduhin na ang treatment para sa isa ay hindi sinasaktan ang isa pa. Section 5. Ang hindi inaasahang panganib ng calcium supplements. At dumating na tayo sa numero 1. Ito siguro ang pinaka-controversial at pinagtatalunan, pero tungkulin ko na ibahagi ang pag-aalala na umiiral sa scientific community. Pinag-uusapan ko ang calcium supplements. Oo, tama ang narinig ninyo, ang mga tabletas na iniinom ng milyon-milyon araw-araw para protektahan ang buto mula sa osteoporosis. Sa loob ng mga dekada, malinaw ang mensahe. Uminom ng calcium para matibay ang buto. Pero sa mga nagdaang taon, lalong maraming studies ang nagdududa sa safety ng mga supplements na ito para sa puso. Ikukwento ko ang kaso ni Lucia, 70 taong gulang. Dahil sa pag-aalala sa osteoporosis, nagsimula siyang uminom ng high-dose calcium supplement ng mag-isa. Taon pagkatapos, nagkaroon siya ng heart attack. Wala siyang classic risk factors.
Hindi siya naninigarilyo, normal ang kolesterol at presyon. Sa pagsisiyasat ng posibleng dahilan, napansin ng medical team ang daily supplement na iyon. Totoo ang kontrobersya at hindi pa final ang ebidensya, pero ang hypothesis ay nakakaalarma. Ang calcium mula sa pagkain tulad ng gatas o gulay ay hindi problema. Mabagal ang absorption at maayos ang paggamit ng katawan. Ang problema ay lumilitaw sa high at concentrated doses ng supplements. Kapag umiinom ng tabletas, may artificial spike ng calcium sa dugo. Hindi kayang gamitin ng katawan lahat para sa buto, at ang sobra ay pupunta sa ibang lugar. Ang pangunahing pag-aalala ay ang deposition sa arterial walls. Ang prosesong ito, arterial calcification, ay nagpapamatigas ng arteries at maaaring mag-ambag sa pagbuo ng plaques na nagdudulot ng heart attack. Ang ilang malalaking studies ay nagmumungkahi na ang calcium supplements ay bahagyang nagpapataas ng risk ng heart attack, habang ang iba ay hindi nakakita ng koneksyon. Komplikado ang ebidensya at para sa mga may diagnosed osteoporosis, maaaring mas malaki ang benepisyo kaysa risk. Pero malinaw ang leksyon, mas marami ay hindi palaging mas mabuti. Ang pinakligtas na strategy ay kunin ang calcium mula sa dieta. Kung naniniwala ang doktor na kailangan ng supplement, huwag kailanman magsimula ng mag-isa. Ito ay medical decision na dapat timbangin ang bone health at napakahalaga ang cardiovascular risk. Ngayon ay natuklasan natin ang nakatagong bahagi ng 5 uri ng napakakaraniwang gamot. Ang mga anti-inflammatory, gastric protectors, decongestants, ilang antidepresante at calcium supplements. Ang pangunahing mensahe ko ay hindi panic, hindi itigil ang gamot. Ang paggawa niyan ng mag-isa ay lubhang mapanganib. Ang mensahe ko ay empowerment. Ngayon ay may mahalagang impormasyon kayo na marami ang hindi alam. Alam ninyo na ang gamot para sa arthritis ay maaaring mag-overload sa puso. Alam ninyo na ang inyong stomach protector ay maaaring makaapekto sa heart rhythm. Alam ninyo na ang simpleng remedy para sa sipon ay maaaring maging risk. Gamitin ang kaalamang ito para maging active partner sa sariling kalusugan. Sa susunod na makita ang doktor, maghanda, magdala ng listahan ng lahat ng iniinom, kasama ang supplements at vitamins, at magtanong ng malinaw. Doktor, nabasa ko na ang gamot na ito ay maaaring magkaroon ng risk sa puso ko. Nananatili pa rin bang pinakamagandang option ito para sa akin? May mas ligtas na alternatibo ba? Dapat bang i-monitor ang presyon o ilang tests? Ang bawat treatment ay balanse ng benepisyo at risk. At nagbabago ang balanse na iyon sa edad. Ang inyong puso ay nagtrabaho ng husto sa loob ng mga dekada. Karapat-dapat ito ng pinakamagandang pangangalaga. Ang pagprotekta rito ay pinakamagandang investment para sa inyong kinabukasan. Huwag ipagpalagay ang anumang gamot, gaano man ito karaniwan. At ngayon ay may huling hiling ako. I-share ang inyong karanasan sa comments. May nagulat ba sa inyo rito? Ang inyong mga kwento ay makakatulong sa iba. At tandaan palagi, kausapin ang doktor. Ang usapang iyon ang pinakamahalagang hakbang na magagawa ninyo ngayon para protektahan ang inyong puso para sa bukas. Mag-ingat kayo ng husto.